Ayaw-ayaw ka pa. Ang sarap eh. So yan guys, may nagre-request sa atin kung paano daw gumawa ng pie sheet at yun ipapakita ko sa inyo. Itong pie sheet natin ay dalawa ang purpose niya. It's either pwede nyo siyang gawing cookies, pwede nyo rin siyang gawing pie sheet. So dito guys, ayoko magmasa. Gagamit tayo ng ating mixer. Ayan, kung saan ay lahat di kuryente na. Kasi alam nyo, may sugat yung lola nyo. Ang gagawin lang natin, maglalagay lang tayo ng 2 cups of flour. Ayan. So isa, dalawa. Dadagdag na lang tayo ng ating ingredients. Okay, 3. Para meron na tayong stock ng pie sheets natin. Tapos, maglalagay lang tayo guys ng 2 kutsarang asukal. So, yung iba, ang nilalagay nila ay granulated sugar. Pero tayo, ito na lang ating normal na asukal. And then, maglalagay tayo ng kalahating kutsarang asin. Ayan. Parang ang dami. No? Kasi medyo maalat yung ano natin, butter natin. Pero yung iba, nilalagay talaga unsalted butter. So, ito yung butter natin guys. Kailangan natin gawin dito ay ayan. Hiwa-hiwain na natin. Tapos, siya nating ilalagay dito. Yung iba guys, dalawang klase ang paggawa ng pie sheets. Yung iba, hinihiwala yung butter na minamasa sa ibabaw nung pinaka pie sheets. Tayo, isasama na lang natin. So, ayan. Tapos, so hindi natin siya pwedeng i-overmix kasi ang mangyayari guys, baka yung butter natin ay malusaw pag sumobra ang init ng ikot. No? So, ayan. Kailangan parang mabuhangin na buo-buo na may butter yung ating texture. Ayan, medyo mabuhangin na siya na buo-buo. Ganyan guys, oh. Tapos, maglalagay lang tayo ng cold water. Lalagyan muna tayo ng 60 spoon. Titingnan muna natin kasi kung maano natin siya, mamimix natin siya ng hindi siya basa. Ayan. Mag-a-add ba tayo ulit ng tubig? Okay. So, kanina hindi ko nabilang kung ilang tubig yung nilagay natin. So, ayan guys. Tansya-tansya lang. Ayan, pang-8 lagay na natin to ng tubig. 8 kutsara. Ayan, nakikita nyo, nagkakaroon na siya ng parang mabubuo na yung clay natin. So, lalagay lang natin dito guys. Ayan. Para siyang pulburo. Ano yan, no, texture niya. Ayan, dapat nagpo-form na siya ng ganyan guys. Ayan, nakita nyo yan. Yan yung kailangan natin. Guys, kailangan lang natin siya patulugin. At least 2 hours lang guys. Kailangan lang natin siya mapatigas. Pero baka bukas na natin ito ituloy. Kasi antok na yung lola niya. So, ayan na guys yung ating ginawang dough kagabi. At ngayon ko lang siya mamasahin. Guys, hatiin siya sa 3. Para 3 gamitan. Galing siya sa ref guys. Talagang normal na matigas siya. So, ayan guys. Lalagay lang natin siya dito. Tapos yan, gaganyanin natin. Tapos yung kasunod niya, ganito din yung gagawin natin. Okay. Tapos, balutin nyo lang ulit ng pabuuan. Ayan. Okay. So, ganyan guys. And then, pwede nyo na siyang i-ziplock para anytime meron kayo magagamit. Yung ating pie sheets na anytime ay magagamit nyo. So, pwede yan sa apple pie. Pwede nyo siyang gamitin sa croissant. Pwede nyo siyang gamitin. Basta pag ginamit nyo ito sa croissant, dapat ilang beses nyo siyang i-fold. Lagyan nyo ng butter. Tapos, i-fold nyo. Tapos, lagyan nyo ng butter. I-fold nyo. So, ayun. Para maging ganun yung itsura niya. At, tatakpan na natin siya. Yan, tinikit na natin siya ulit. Without flour. Mas okay na ilagay nyo siya sa plasticware para hindi siya mapisak sa inyong ref. So, ayan guys. Yung dami niya, pareho lang yung nabibili natin na 300 yen. Pero ang nagastos natin dito sa butter pa lang ay 500 yen na. Wala pa dyan yung flour natin guys.
Kaya lang kasi yung mga nabibili na nasa supermarket na instant dough or yung ating dough pie ay walang ano yun, butter. Ang gamit doon ay yung pie shortening, hindi itong butter. Tapos, isave nyo lang. Ayan. Saka nyo ilagay sa inyong freezer anytime meron kayong magagamit. So, kailangan pare-pareho siya ng size. Tapos, dapat iniinit na natin pala yung oven. Okay. So, ayan guys. Okay. Ayan guys, hinalang lang natin siya sa 180 sa loob ng 40 minutes. Kailangan pag anuhin natin yan, paglipatin natin guys. So, ayan na guys yung niluto natin. At ang gagawin lang natin ay syempre taste test natin. Hindi nga lang siya masyadong umalsa guys. Nangyari guys. Napahaba yung chicken natin. Mapo yung ating chocolate ganache. Hindi ko pala na-on guys, sorry. Ayun, tinikman na natin. Sobrang lamig. Ang daling tumigas ng ating ganache. Para siyang cookies na pie. Ang sarap. Akal tabi-timit eh. Do. May di siya. Grabe, ang sarap. Tapos ito guys, ang dali lang gawin. Tapos 100% chocolate na chocolate yung lasa. Hindi katulad ng mga nabibili. Medyo may pagka fake, no? Nilalagyan kasi nila ng harina. Alam niyo na, para papadami. Ma? Tabi kami ng bata, ayun. Na ayaw. Ngayon pumunta ko sa ina. Mo na sarili niya. Pwede. Ayaw ka pa. Ang sarap eh. Alam niya kasi hindi masarap. Ganyan yan eh. Pag natikman na. Dito. Tapos wag lang natin kalimutang mag-tsaa. Guys.